Oras sa Dr. Persida Rueda Acosta, alas 4:07. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules, October 11. At welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Teka ba tuloy aking magandang partner dito, ha? At maliban sa akin, makasama pa rin natin mahabigan sa programa ang The Beauty and Brains, Undersecretary for Plans, Public Affairs and Communications ng Department of Interior and Local Government, Yusek Margarita Marz Gutierrez. Yusek, magandang hapon. Nasaan po kayo? Magandang hapon sa iyo, Lakay. Ito, namimiss ka. Nasa tabi-tabi lang ako, Lakay. Magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang-handang paglingkuran at pangalagaan ng ating mga mamamayan. At siyempre bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood dito po sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais itulog sa ahensya or suggestions, tayo rin po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, Yusek. Tumunga na tayo sa ating mga balita. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news and happenings sa aming ahensya. At sa ating balita at aksyon, nakipagpulong si DILG Secretary Benhur Abalos sa Union of Authorities of the Philippines sa ULAP upang tiyakin ang pagpapatupad ng Executive Order number 41. Ito pa ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbabawal sa pangolekta ng pass-through fees ng mga lokal na pamahalaan sa lahat ng klase ng sasakyan na naghatid ng mga produkto. Kabilang ng mga sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees, o mayor's permit fees na ipinapataw sa lahat ng mga sasakyang nagdadala ng kalakal at dumadaan sa mga lokal na pampublikong kalsada na pinagawa at pinondohan ng lokal na pamahalaan. At nagpasalamat naman si DILG Secretary Abalos sa ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines, maging ang League of Municipalities of the Philippines, Philippine Councilors League, Vice Mayors League of the Philippines para sa kanilang pagpasa ng mga resolution bilang suporta sa Executive Order number 41 ng Pangulong Marcos.
Ibang balita naman tayo, itatampok ng DILG sa pagdiriwang ng Local Government Month ngayong Oktubre ang mga matagumpay na programa at proyekto na nagpapakita ng husay sa lokal na pamahala sa pamamagitan ng Festival of Local Excellence. Kaugnay nito, sinimulan na kahapon ang selebrasyon ng Local Government Month na may temang Empowerment, People's Participation, and Efficiency in Program Service Delivery. Pinangungunahan naman ng Local Government Academy ang unang flex event na nurturing best practices in local governance na isang virtual knowledge exchange kung saan ilang LGUs ang nagbahagi ng kanilang mga proyekto kabilang na ang Negros Occidental na hinalakay ang kanilang Network of Alliances for Coastal Wetlands Conservation or MOC City para sa Youth Governance and Management at Bulacan para sa Gawad Galing Barangay. Samantala, gaganapin sa Oktubre 27 ang culminating event na Philippine Local Governance Visioning the Future Perfect upang ipagdiwang ang higit sa 3 dekada ng pagpapatupad sa Local Government Code. Tatalakayin sa nasabing event ang mga direksyon at hangarin ng mga pamahalang lokal sa Pilipinas para sa Sustainable Development Goals or SDG sa taong 2030. Samantala, pinangunahan naman ni DILG Secretary Benhur Abalos kasama ng opisyal ng Philippine National Police at pamahalang lungsod ng Tagaytay ang inaugurasyon ng bagong tayo na Tagaytay Component City Police Station. Ayon kay Secretary Abalos, hanga siya sa bagong istasyon ng pulisya sa Tagaytay. Pinuri naman ng kalihim si Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino sa mahusay na pamumuno para isulong ang pagpapaunlad ng pamahalaang lokal. Hiniling ni Abalos sa kapulisan ng Tagaytay City na pagtuunan ng pansin ang cybercrime na buwibiktima sa mga Pilipino sa panahon ng digital age. At hinikayat din niya ang aktibong partisipasyon ng iba't ibang partikular ang Barangay Anti-Drug Abuse Councils, yung BADACs, sa Whole of Nation Anti-Illegal Drugs Advocacy Program na Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA. Ng Memorandum of Understanding ang DILG at Philippine Coconut Authority bilang kolaborasyon sa pagpapaunlad ng coconut production sa bansa. Pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos at Philippine Coconut Authority or PCA Administrator Bernie Cruz ang kasunduan upang suportahan ang massive Coconut Planting and Replanting Project 2023 to 2028 ng PCA. Layunin ng PCA na magtanim ng 20 milyong hanggang 25 milyong puno ng buko taon-taon mula ngayon taon hanggang 2028 na katumbas ng 100 milyong puno at magsasagawa ng mga stratehiya sa pag-aani, proseso at marketing interventions sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, ang DILG ay susuporta sa pagbibigay impormasyon sa mga magsasaka at pagtiyak sa partisipasyon ng mga barangay sa mga programa at aktibidad ng Philippine Coconut Authority. Sa iba pang balita, papayagang bumoto ang 56,679 na persons deprived of liberty o PDL sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa ilalim ng pinirmang Memorandum of Agreement, tutulong ang COMELEC na magbigay ng kaukulang suporta at kagamitan para sa pagboto ng mga PDLs. Ang Public Attorney's Office o PAO ay maghahain naman ng motion para payagan ang mga PDL na maalalayan palabas ng kanilang kulungan para makaboto. Habang ang Bureau of Jail Management and Penology ay sisiguruduhin naman ang maayos na pagboto sa loob ng mga jail facilities.
Papang balita, dumalo ang DILG sa ceremonial opening ng Assistance for Security, Peace, Integration, and Recovery for Advancing Human Security in BARM or ASPIRE project nitong Huwebes sa Isabela City, Basilan. Ang ASPIRE ay isang proyekto sa pagitan ng gobyerno ng Japan, United Nations Development Program, Moro Islamic Liberation Front, at ng gobyerno ng Pilipinas. Layunin nito na tapusin na ang karahasan sa Mindanao at solusyonan ang marahas na paggamit ng privately owned small and light weapons. Samantala, nakipagpulong ang DILG kasama ang Global Community and Resilience Fund, Department of Social Welfare and Development, ilang senior government officials at international partners para sa isang high-level convergence meeting para talakayin naman ang community resilience at pagpigil sa violent extremism sa bansa. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi rin ang mga matagumpay na community-based initiatives para sa preventing and countering violent extremism at ang kolaborasyon ng pamahalaan na katuwang ang international partners nito at ng Global Community and Resilience Fund. Ito ay para tugunan ang mga issue kaugnay sa mga nangyayaring violent extremism at pagpapaigting sa community-led PCVE efforts. At yan po ay lamang sa ating mga balita hatid ng DILG. How are you, Yusek? Where na you? Andito lang. Andyan lang sa tabi-tabi. Nasa DILG office lang. Anyway, Yusek, ayan, babalikan po natin ang ilang pang mga issues. At mamaya, Yusek, pag-usapan natin ang trabaho para sa Bayan Act. Ayan. Ano ba itong trabaho para sa Bayan Act, Yusek? Sir, very interesting. At yan po ay ating tatalakayin. Abay, para sa mga bagong graduates, makinig kayo at saka yung mga tambay dyan, wala pang trabaho, ha? Na gustong maghanap buhay na, ha? Abay, huwag kayong alis sa tumutok lang kahit pahinggan ito. Baka makakuha ng tip kung paano magkaroon ng hanap buhay trabaho. At yan po ay sa ating pagbabalik dito sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Buhay ingatan, Robay Ayawan! Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito. Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalapanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito, bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal droga. Kaganapan, DILG, balita at aksyon. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. At Yusek, atin ang mga talakayin ngayon ang trabaho para sa Bayan Act. Tama ka dyan, Lakay. At para alamin ang hatid na tulong nito sa ating mga kababayan, makakasama natin ngayong hapon ang kalihim ng Department of Labor and Employment, no other than Secretary Bienvenido Laguesma. Kamusta po kayo, Secretary? Gandang hapon Mayor Deo at siyempre magandang hapon Yusek Margie. Okay hi, naman, ikaw kumusta? Kala ko kaya ako pumayag kay Lakay Deo na face to face naririto ka eh. Di makita ang maabot pa ng traffic. Hindi na aabot. Sir, kamusta? Sir, sa kasalukuyan, ano ba ang estado ng kawalan ng trabaho sa ating bansa? At ano po ba tayo makakatulong sa pagpasa ng Republic Act number 11962 o Trabaho para sa Bayan Act
upang masolusyonan ang problema natin sa unemployment at underemployment at mabigyan ng support ang maliliit na mga negosyo o mga MSMEs? Sorry ang haba, Sec. Haba ng tanong, ang hirap sagutin. Para akong nag-take kay Mayor ng Barexam. Una muna, batay o alinsuno doon sa pinakahuling labor force survey ng atin pong PSA, mayroong pagbuti ang kalagayan sa employment. No? Medyo tumaas ang employment rate, bumaba ang unemployment, saka underemployment. Subalit naroon pa rin Yusek Smart at saka kay Mayor Deo yung hamon may kinalaman sa kalidad ng trabaho, yung quality at saka yung trabaho na ikangay makatutugon dun sa mga pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya ito pong Trabaho para sa Bayan Act, malaking bagay po ito na ikangay magtutulong-tulong batay doon sa nakasulat sa batas na nilagdaan ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong September 27 ay magtutulong-tulong itong mga iba-ibang mga departamento nang sa ganun ay makabuo noong tinatawag na National Employment Master Plan at may mga provision sa nasabing batas, may kinalaman sa insentibo para sa mga maliliit, especially nabanggit nga ni Yusek na MSMEs, no? Kung may kasama doon yung pagbibigay ng tulong, may kinalaman sa access sa financing, capital, and then training and reskilling. Bahagi yan noong itinatadhana sa nasabing batas. Secretary Benicer, marami na pong batas at programa ang pamahalaan upang masolusyonan niya yung pong kawalan ng trabaho sa ating bansa. Ano ba yung pinagkaiba, Secretary Sir, ng approach nitong Trabaho para sa Bayan Act kumpara sa dating ginagawa ng pamahalaan? Ano po mga changes dito, Secretary Sir? Actually, dito mahalaga sigurong sabihin na yung convergence ng iba-ibang mga departamento na bubuo ng tinatawag na Trabaho para sa Bayan Interagency Council. No? At bukod yan, nakikita natin na i-institutionalize, no? Bukod sa convergence, institutionalize yung mga programa, bibigyan ng mas diin. At in fact, dahil dun sa batas, mayroong provision dun na magtatadhana ng karagdagang resources or pondo doon sa atin pong GAA. Although dun sa unang taon ng implementasyon nitong Trabaho para sa Bayan Act, yun munang mga pondo ng iba-ibang mga departamento na bumubuo ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council. Ayan. So, Secretary Ben, nyo na nga po yung Interagency Council. Dahil pinag-uutos din daw po ng Trabaho para sa Bayan Act ang pagtatatag ng TPB, IAC o Trabaho para sa Bayan Interagency Council na pinangungunahan ng NEDA Director General. Ano-ano pa po ba ang ahensya ng pamahalaan ang bumubuo sa TPB, IAC at ano-ano ang kanilang mga responsibilidad sa pagpapatupad ng nasabing batas po, sir? Tama yun, Yusek Margie. Ang chairperson ay ang atin pong secretary ng NEDA at syempre kasali kayo dito, ang DILG, no? Miyembro po siya ng AAC, kay Mayor Deo, no? At yung DTI at saka DOLE, sila ay parehas na co-chairpersons doon sa nasabing council. Kasama din natin ang DBM, Department of Budget Management, Department of Finance, at ang mahalaga sigurong banggitin, bukod sa mga nasabing departamento, bahagi din ng TESDA, Technical Education Skills Development Authority, at karagdagan, mayroong representante o kinatawan ng Employers Organization, mayroon din ng Workers Organizations, at yung sektor ng vulnerable at saka marginalized at informal sector, magiging bahagi ng nasabing council, no? So pag tinignan mo ang bawat departamento, mayroong kanya-kanya silang mandato na batay dun sa umiiral na ikangay misyon o vision, trabaho ng ating iba-ibang mga departamento. Magsasama-sama yon at magtutulong-tulong upang nang sa ganon mabuo talaga yung tinatawag nga na National Employment Master Plan, no? Wow. At medyo ito ina-address niya yung mga ikangay ano bang mga nakikita nating mga magiging hanap buhay sa tulong ng pribadong sektor. Kaya napakahalaga, Yusek Margie at saka lakay Mayor Deo, yung
nagkaroon ng provision na sinasama doon sa council ang kinatawan ng manggagawa, namumuhunan, informal sector at saka yung vulnerable or marginalized sector. Importante yan para marinig ko yung boses nila. Tama, ayan na. Secretary, tinagda ng Trabaho para sa Bayan Act ang yung bang pagbabalangkas ng isang trabaho para sa bayan plan o TPB plan. Ano ba ang nilalaman nito at ano ang pagkakaiba nito sa Labor and Employment Plan 2023-2028, Secretary, sir? Yung una siguro, Lakay Mayor Deo at Yusek Margie, yung Philippine Labor and Employment Plan, ito ay magiging integral component. Okay. Mas titingnan natin ang mas malawak yung sinasaklaw nitong trabaho para sa bayan plan, no? Magiging bahagi itong Labor and Employment Plan na natapos na ng Department of Labor and Employment sa tulong ng ating tinatawag na social partners, mga kinatawan ng manggagawa at saka namumuhunan. So, merong pagkakahawig, no? Subalit mas malawak yung puntong sasaklawan kasi nakalagay din dun sa Labor and Employment Plan, may kinalaman sa maximizing ang atin pong productive and gainful employment at respeto doon sa mga karapatan sa pagtatrabaho ng mga manggagawa at pagtupad doon sa itinatadhana ng mga international conventions na atin pong niratify. At ang isang pinakamahalaga ay magkaroon ng tinatawag na inclusive social protection para po sa ating mga manggagawa, no? Yan, magiging bahagi lang yan ng National Master Plan para sa employment dahil meron pang mga karagdagan na mga plano kagaya ng ang ating pong TESDA. Meron siyang National Technical Education Skills Development Plan for 2023-2028. So, pagsasama-samahin sila at titignan, magkakaroon sa plano ng tinatawag na success indicators. Merong matrix na titignan kung nasa saan na ang stages ng development. Kasi yung plano, meron siyang sinasabing 3, 6, and 10, no? Na timeline. Ano po yung 3, 6, and 3, ito yung mga period na tinitignan mo, nasa saan na ang mga hakbangin o pinlano ng nasabing council at kung saan ba nagkakaroon ba tayo ng realization, no? Pagkakaroon ng katuparan, yung mga tinarget mo. For example, sa taong ito, nakikita natin na mayroong pinapangako o nakikitang dagdag na trabaho sa power at saka sa energy sector, renewable energy. Meron din sa atin pong IT and BPO, no? So yan, susubaybayan yan at bukod yan, yun nga, ang nasabi ko, medyo may karagdagang resources na pwedeng maipaloob doon sa plano nang sa ganun na makita natin talaga na narariyan yung ingredients para magtagumpay yung trabaho para sa bayan plan. Ayan, nabanggit mo, Secretary, sa yung BPO. Alin ba mas malaking employment? Alin ba mas maraming empleyadong hinahire? Sa BPO o sa POGO? Mas marami sa BPO kasi 1.2 million na sila, Lakay. At siyempre, mas gusto natin yung trabaho na di kalidad at saka alam naman natin merong moral issue, may kinalaman sa operasyon ng POGO. Tama po. At kaya marami din naman ang nagpapanukala o nagsusulong na mawala na itong POGO sa ating bansa. Siguro ang tingin lang natin diyan na magkaroon ng smooth na transition para yung mga humigit kumulang kasi meron tayong mga mahigit na 20,000 mga manggagawa doon sa mga legal na mga POGO. No? So ibig sabihin, dapat bigyan din sila ng pangangalaga at proteksyonan yung kanilang karapatan na ikangay magpatuloy ang trabaho nila. So balit kung yan ay tuluyan ng maisasara, ay magkaroon naman ng transition, makapaghanda ang ating mga ikangay kasamahan sa iba-ibang mga departamento, pangunahin ng Department of Labor and Employment, na maihanda sila upang makahanap ng iba pang klase ng trabaho. At ito, pwede ring ma-address nitong trabaho para sa bayan plan. Yusek. Na-mention nyo nga yan. Opo, Secretary Benny, since na-mention nyo nga yung pagtulong natin, di ba? Ano-ano po ba ang mga benepisyo o programa na napapaloob po sa Trabaho para sa Bayan Act para sa ating mga kababayan na nasa labor sectors, pati na rin sa mga nasa MSMEs? Ano po ba ang aasahan nilang pagbabago sa pagpapatupad ng batas na ito? Ang siguro, nabanggit ko na rin kanina, Yusek, yung mas maigting at saka focus ang intervention ng iba-ibang mga sangay ng ating pamahalaan, lalo na yung mga departamento nasa executive branch ng ating gobyerno.
At medyo may special mention nga yung MSMEs, no? Kinakailangan, ang nakita ko dun sa provision ng batas, may kinalaman sa access sa financing, capital, merong incentive, no? Dun sa mga institusyon na nagtre-training, may kinalaman din siguro dito yung trabaho ng TESDA on skilling, upskilling, reskilling, retooling, no? Ibig sabihin kasi, Lakay, Mayor Deo at saka Yusek Margie, dahil mabilis ang technological advancement at saka meron tayong mga tinatawag na work displacement, kailangan maihanda natin sa panibagong uri ng trabaho ang ating mga manggagawa. Bagamat may mga nawawala na trabaho dahilan sa technological developments, meron din mga tinatawag na emerging jobs, no? Mga panibagong trabaho na kinakailangan kung ating makikita, magkakaroon tayo ng ugnayan sa ating mga pribadong sektor, lalo na mga business organization, mayahanda natin yung klase ng pagsasanay na tutugma dun sa mga lumulutang o lilitaw ng mga bagong trabaho. Naku, nabanggit yung kanina yung technology, Secretary Benny. Malaki bang nakakaapekto na po ba yung yung sa employment, yung pong artificial intelligence, paggamit na po ng mga robot sa mga factories, Secretary Sir? Apektado na ba tayo? Kasi ibang countries, apektado na sila. Dito sa atin, di pa naman masyadong develop. Ito ba ay binabantayan nyo rin? Ano kaya magiging epekto nito sa employment, Secretary Sir? Kagaya sa ibang mga bansa na kung saan nakakaapekto siya, lalo na sa movie industry, creative arts, no? At saka yung mga pangkaraniwan trabaho na pwede nang mapalitan. Yeah. Parang kami din sa broadcast media, GMA7, gumagamit na ng AI. Subalit, tama ka dyan, Lakay Mayor, pero dapat din sigurong isipin natin na meron din kakulangan yung mga robotics, no? Maaring pwede yung dekahon, no? Pero kung kailangan mo ng soft skills, no? Articulate, diskarte, no? Human human characteristics yan. Tao ang pwedeng gumawa niyan. So, pwedeng may mga displacement, pero magpapatuloy pa rin ang pangangailangan para sa mga manggagawa na mga tao. Hindi yung mga robot, no? Pero dapat siguro, hindi natin pwedeng sagkaan o harangin. Dapat mangyari, ma-embrace natin at makita natin paano ba tayo magte-take advantage ng mga emerging opportunities bagamat meron ganitong klaseng technological advancement o developments. Meron din namang mga lulutang, no? Para din yung dati, di ba? Ang lang natin, telepono, may operator. Ngayon, cellphone, ikaw nang bahala sa buhay mo, di ba? Dati, walang email, di ba? Dati, yung lang telegram, no? Pero habang nagkakaroon ng displacement o kaya naman ay pagbabago sa world of work, meron ding mga lumulutang o lilitaw ng mga bagong trabaho. At ito ang challenge sa Department of Labor and Employment, sa DILG, yung bumubuo ng ating pong trabaho para sa bayan, Interagency Council, na mapaghandaan natin at mapag-ukulan ng karampatang resources nang sa ganon, hindi naman magkaroon ng malaking pinsala sa ating mga sahanay ng mga manggagawa. Kasi ang ating mga namumuhunan, alam natin maghahanap yan ng mga improvements sa work processes, no? Pero hindi mo talaga pwedeng masuplant yung pwedeng maipagkaloob na serbisyo ng atin pong mga manggagawa, mga skilled workers. Kailangan pa rin po natin yan. Sabi mo nga, yung kagaya ng mga broadcasters, pwede lang yan kung may binasa siya na in-input sa kanya. Pero pag may tinanong ka na iba, sasagot ka yung the same answer but the same question pero wrong answer na, di ba? So medyo, siguro talagang yung dating nakikita natin, lalo na nung bata pa ako, nangyayari na ngayon di ba? Yung mga tumatakbong mga sasakyan na wala ng driver, mga ganon, di ba? Pero meron ding meron din sigurong mga lilitaw na bagong pangangailangan sa ating mga manggagawa. Nako, Secretary Benny, dahil pa sana tayong pag-uusapan, pero kinakapos po tayo sa oras, Secretary Sir. Ano po ba ang inyong mensahe sa ating labor sectors, MSMEs, upang sila ay mahikayat na suporta ng mga programa ng ating gobyerno para po sa kanila? Lakay Mayor Deo at Yusek Margie, simple lang po o payak lamang ang aking mensahe. Kung inyo pong pag-aaralang mabuti, lahat po ng binabalangkas,
pinaplano o kaya ginagawa na ng ating pamahalaan, pangkasalukuyang pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay nakatuon kung paano po mapapaangat ang kalagayan ng ating mga mamamayan. No? At yun nga yung bagong kalulunsad ng ating Pangulo na Bagong Pilipinas. Ito po ang layunin nito talaga ay may address yung kalagayan ng ating mga pangkaraniwang mamamayan nang sa ganun magkaroon sila ng tinatawag natin. Ito yung nakasaad din sa ating Philippine Development Plan, ano? Na matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat pamilyang Pilipino. At sana makita nila na ang kailangan na tayo ay makiisa at wag namang lagi na lang nating pinupuna ang anumang ginagawa. Hayaan po natin, for example, itong trabaho para sa bayan plan, hayaan po natin na ito ay mabuo at makita natin kung ano magiging mabuti o kapaki-pakinabang na maidudulot nito sa ating mga pangkaraniwang mamamayan, ang ating pong mga kasamahang manggagawa, bago po natin siguro sabihin na hindi ito talagang nakaukol para sa kanila. At importante po siguro na ang pagkakaisa, pang-unawaan at nang sa ganon, tayo naman lang ang ikangay magsisikap. At bahagi po ng ating dapat gawin, katulong natin ang mga manggagawa at ang pribadong sektor na kumakatawan sa atin pong mga employers kasi shared responsibility yan. Hindi magagawa lahat ng ating pamahalaan kung hindi makikita ang ikangay pakikipagtulungan. Kaya kami sa Department of Labor and Employment, ang programa din namin ay nakaukol din sa pagpapalakas at pagpapatuloy ng operasyon ng mga micro, small and medium enterprises. Dahilan sa ito ang sektor na napakalaking bilang ng mga manggagawa ang naroon. Kung mayroon tayong tinatayang mahigit na 1 milyong business enterprises, mahigit na 900,000. Diyan ay nandun sa kategorya ng micro, small and medium enterprises. Maliit na bahagi lamang yung large enterprises. Kaya dapat natin palakasin. At yun nga, bahagi din nung nakalagay sa batas na ito ay yung pwede bang makagraduate from the informal sector maging formal sector, itong atin pong mga nandun sa micro, lalo na micro and small enterprises. Nako, Secretary Benny, maraming salamat po at maganda yung mapaliwanag. Thank you and good afternoon, Secretary Benny Laguesma, sir. Maraming salamat, Lakay Mayor Deo at sa ating Yusek, Margie. Mabuhay po ang programang DILG sa DCRH at siyempre mabuhay din po itong ating istasyon at sana patuloy kaming bigyan ng suporta upang aming magampanan ng aming tungkulin para naman po sa kapakinabangan ng ating mamamayang Pilipino. All the time, anytime, Secretary Benny. Mahabigan Labor Secretary Benny Laguesma, thank you very much. Sa ating pagbabalik, abay makasama natin ang Gobernador ng South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo, para pag-usapan naman natin ang local government month at ang anibersaryo ng Local Government Code of the Philippines. At yan po sa ating pagbabalik. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Sa huling taon ng transition sa taong 2024, inaasahang makukumpleto na ng national government ang paglipat ng mga devolved functions and services at sa mga LGUs. Ito ay sa pamamagitan ng mga gabay, mga pulisiya, capacity building and coaching interventions at mga tulong pinansyal ng mga ahensya. Kasabay nito ang pagpapalakas ng pagkakaugnay ng local planning, investment programming at budgeting, pagsasaayos ng performance monitoring and evaluation system, at pagpapalakas sa mga local governance partners, ang mga CSOs, POs, and development partners. Habang natutuunan na ng pansin ng national government ang paggawa ng mga polisiya at oversight functions, sinisigurado rin na mapapalakas ang mga kakayahan ng mga LGUs sa pamamagitan ng capacity development agenda at sa mga DTPs ng iba't ibang mga ahensya. Angat, lokal, tamang pondo, angat serbisyo. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon
na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Ngayong buwan ng Oktubre ay ipinagdiriwang natin ang Local Government Month at ang 32nd anniversary ng Local Government Code of the Philippines, USEC. Correct ka dyan, Lakay. At kaugnay niyan, ating pag-uusapan ang mga pagpapaganda, di ba? At pagsasaayos ng local governance kasama ang National President ng League of Provinces of the Philippines, no other and also Governor ng South Cotabato, of course, no other than Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Magandang hapon po sa iyo, Gov. June. Yusek Marge, magandang hapon sa atin dyan, magandang hapon sa iyo. Kay Lakay Deo at sa ating mga tagapanood ngayong araw, sa ating lahat, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Gandang hapon, Governor, sir. Hope, nasaan na ba kayo ngayon? South Cotabato po? Hindi, andito ako ngayon sa Manila dahil nga merong gaganaping meeting sa National Anti-Poverty Commission bukas. Gov, matanong ko lang po sa inyo, paano po ba nakakatulong ang Local Government Code of 1991 sa pagpapabuti ng pamamahala ng ating lokal na pamahalaan? Ang napakaganda nung na-establish ang Local Government Code of 1991 ay talaga nagkaroon ng devolution of functions na nanggaling sa national government papunta dito sa local government. Nabigyan tuloy ng lakas ang mga local government at talaga nagkaroon ng oportunidad na kung saan ay sila mismo ang local government na nagdi-design ng development na magkakaroon ng kanilang mga sarili-sarili mga local community. Ayun po. At sa kabila po ng mga pagbabago, Gov, at pagpabuti ng mga kalagayan ng ating mga LGUs, may mga hamon po ba o problema pa rin na kinakaharap sa kasalukuyan na hindi natin nasusolusyonan? Simula noong maipasa ang LGC, may 3 dekada na ang nakalipas sa Governor June, sir. Opo, anong nangyari kasi, nung nagkaroon na ng devolution of functions, meron pa rin ibang mga functions na hindi na i-devolve. Gaya na nasa agrikultura, nasa yung iba na nasa health, yung mga ibang talagang meron na mandato na talagang i-devolve na sana sa local government. So, anong nangyari? Nagkakaroon ng duplication sa ilang mga functions. At nga ang kagandahan, nagkaroon tayo ng mandanas ruling at talagang nanalo tayo sa Supreme Court ng mga local government units na dapat yung mga other taxes, gaya na nasa custom duties and other taxes na hindi nakasali dati sa computation, ay ngayon ay papasok na ito sa computation para sa ibibigay na national tax allotment ng mga local government galing sa national collection or galing sa national government natin. Go June, nabalitaan ho namin, chismis lang daw to, na ang po ngayon, ang liga po ngayon ay pinag-aaralan yung mga amendments po na gusto niyo pong i-propose sa local government code. Maaari niyo po bang share kung totoo po ba tong marites na to or at kung totoo man, ano po ba itong mga gusto nating i-rekomenda sa Kongreso? Actually, meron tayong pinag-aaralan na nasa economic side at syempre yung mga ibang mga areas pa. Pero ang talagang pinapangarap ng mga local government, Yusek Marge, yung talagang ma-full implement yung nakasaad doon sa local government code na kung saan marami pang mga andoon na talagang hindi pa na-implementa, no? Although ngayon, although meron pa supposedly na collectibles or accounts receivables ang local government galing sa national government, pero sa ngayon naman ay napakaganda na bumababa na mismo yung tamang national tax allotment na dapat nakaalot na doon sa mga local government units. Yung halos andoon nang tayo nakafocus sa economic side ng local government code, pero ay ito nga Yusek Marge, personally kami, usap-usap kami mga gobernador,
napag-usapan din namin na sana napapanahon na magkakaroon na tayo ng federal form of government. At siguro doon sa pagbabago ng konstitusyon ay doon na mapasok yung lahat ng mga amendments kung kinakailangan. Sa ngayon, okay pa naman ang takbo ng local government code natin, at kung meron mga amendments hindi naman masyadong ganun kalalim o kabigat. Governor Jun, yung mga ibang provisions na outdated, dapat yun, magunan rin po yun. Sorry. Aba. Governor Jun Tamayo, sir, madalas pong napag-usapan sa programa ito ang Mandanas ruling. Ano po at ang transition to devolution o Executive Order number 138. May mga nakita po ba kayong mga provision sa LGC na nagiging salungat o kaya kailangang i-update, i-amend upang tumugon po sa pangailangan ng transition to devolution, Governor, sir? Actually, ang ipinaglalaban at napanalunan lang naman natin doon na kay Deo, sa Supreme Court ay talagang ibibigay na dapat yung mga tamang allocation na dapat i-allocate doon sa local government o i-allot doon sa local government. Yung national tax allotment natin, dapat ganito yung computation. Nanalo na tayo doon. Yung devolution of functions, matagal na po na-devolve yan. Kaya lang minsan, nagkakaroon pa ng duplication ng function dahil nga ginagawa pa ito ng national government. Sa tingin ko naman, kakayanin naman ng local government yan. Noong mga nakaraang buwan na pag-usapan namin sa palasyo na ating mahal na Pangulo, na kini-question kasi yung utilization rate ng mga local government doon sa 20% development fund. At napag-usapan namin doon na talagang sangayon naman ng Pangulo na talagang naubos naman talaga ang pera ng local government. Ibig sabihin, na-utilize naman talaga. Kaya it's a matter of time dahil nga yung basis po ng computation ng utilization rate ng nasa finance natin ay doon sa December 31 ng current year. Pero kung titingnan mo, meron pa tayong meron pang na bid na ng mga projects. Ang problema dito muna sa first quarter ito may-utilize dahil dito muna mababayaran yung mga payables mo. Kaya sinabi ko, pag yung utilization rate ay kinumpute mo ng April, ibig sabihin after ng first quarter na lahat na bayaran na, halos nasa 90 to 100% ang utilization rate ng mga development fund or even a national tax allotment na meron ng mga local government units. So it's a matter of period kung saan ka kukuha ng computation. Ibig sabihin mo, ubos lahat yan. Kaya nga sabi namin, pag na-download na yung national tax allotment na tama at yung other functions na dapat piniperform na, talagang piniperform naman talaga ng local government at nagkakaroon na ng konting duplication with the national government, ay talagang magagampanan na maayos na mga local government dahil talagang madagdagdagan yung allotment na meron kami sa ating national tax collection. At ito nga napag-usapan din doon na magpapalabas ng amendments or bagong executive order ang ating mahal na Pangulo after na mapag-aralan talaga ito na maayos. At kung may palabas na yon, natitiyak namin na talagang favorable sa local government yun. At sinabi nga ng Pangulo, kailangan titina na lahat ng mga anggulo. Tama. Gov. June, ano-ano ba ang mga ginagawa ng LGUs at maging ng iba't ibang liga ng lokal na pamahalaan upang mapanatili nating maayos ang kalidad ng local governance sa inyong mga nasasakupan? Attorney Marge, Attorney Marge, nagkakaroon tayo ng ini-involve na ngayon ng mga local government units ang private sector. Nagkakaroon tayo ng CSO, civil society organizations, at mga private sector ay ni-involve na natin sa governance. Meron tayo. Yung Barangay Development Council ay talagang nag-i-extend tayo doon papunta sa mga CSO at talagang nagkakaroon tayo ng CSO Academy para maturuan yung mga private sector kung paano sila mai-involve dito sa planning mismo ng ating local government. So yung Barangay Development Council, gumagawa ito ng Barangay Development Plan at doon sa development plan ng barangay,
kinoconsolidate ito at papunta doon sa mga munisipyo at syudad, nagkakaroon tayo ng comprehensive development plan. It's a consolidated development plan na different ng all barangays within a local government units ng munisipyo at syudad. Pagkatapos naman yan, lahat ng mga city and municipalities na component city and municipalities under provincial government, nagkakaroon tayo ng provincial development and physical framework plan. Itong PDP-FP, ito na yung magiging basihan ng development na magkakaroon ng ating mga local government units sa probinsya, munisipyo at sa barangay. Ang ginagawa namin ngayon para talagang mapaganda yung governance na meron tayo, talagang ini-involve na natin yung mga CSO, ini-involve na namin yung mga private sector para kahit papano pwede namin sabihin, kayo ang may-ari nito. You own this project, you own this program. Yung ownership ay talagang pinapasa namin sa community, pinapasa namin sa private sector dahil naniniwala kami na kailangan yung unity, yung pagkakaisa na meron ang lahat ng local government units from provincial, city, municipal, down to barangay, kasama ang pagkakaisa ng private sector, ay dito mo talaga makikita ang napakagandang governance at napakagandang development ng isang local government unit. Alam mo, Governor Juna Tamayo, sir, abay hindi matatapos ating panayam kung hindi po namin kayo tatanungin. Matunog po ang pangalan ninyo. Ayan, Governor Reynaldo Tamayo Jr. na ikinokonsidera ng Pangulong Marcos na maging Agriculture Secretary, Governor, sir. Kinausap po ba kayo ng Pangulong Bongbong Marcos? Opo, yun yan. Sa ngayon, sabi ko nga, marami pa naman pong paraan na makakatulong tayo sa mahal nating Pangulo, lalong-lalo na sa agrikultura. Sino ba naman ang makakatanggi sa ating mahal na Pangulo? Pero sabi ko nga, especially sa mga kasama natin dyan sa Malacanang, sinasabi ko rin sa kanila na meron tayong mandato sa ating mga kababayan dahil elected official tayo at talagang ang paniniwala na ating mga kababayan ay upo muna talaga ako, upo akong gobernador nila sa loob ng 3 taon sa isang terminong ito. Sabi ko nga, marami naman paraan para makakatulong tayo sa mahal nating Pangulo. At ako, alam mo, Lakay Deo, yes, no? Gumagawa kami ngayon ng mga model na scheme or model na pamamaraan para maabot ang lahat ng pangarap ng ating mahal na Pangulo dahil ang pangarap niya ay pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Yung model na ginagawa namin, especially doon sa farm consolidation, ay isa sa mga dapat direksyon na meron ng mga local government units dahil pag ang consolidation at ang farm consolidation ay talagang pinangungunahan ng mga local government units, talagang makokontrol natin ang farm gate price ng lahat ng mga produkto, especially yung mga basic commodities like rice, corn, and soya beans. Ito kasi yung mga basic commodities na kung saan makakasiguro na talagang magkakaroon ng food security sa ating bansa. At naniniwala ko, yung mga modelong ginagawa natin ay mai-replicate ito sa other local government units, especially sa other provinces, na napag-uusapan rin namin ng mga gobernador. Lalong-lalo na yung mga gobernador na mga kapartido natin na naniniwala sa direksyon talaga ng ating mahal na Pangulo. Nako, Governor, mukhang kayo na nga ang Agriculture Secretary. Sa ngayon po, yun yan, palagi kong sinasabi, mahirap man talagang tanggihan, pero alam naman na ating mahal na Pangulo na meron po tayong mandato sa ating probinsya na kinakailangan talagang suportahan muna at may mandato tayo na serbisyuhan muna ang ating mga kababayan doon sa probinsya ng South Cotabato. Pero Gob, pagka sinabi ng Presidente, June, dito na sa DA, kailangan ka namin kaagad dito sa DA. May Vice Governor ka naman. Ayan, dito ka na sa DA. Tatanggapin niyo ba, Governor Tamayo, sir? Pag-uusapan po, alam mo naman, palagi kong sinasabi,
wala naman pwedeng tumanggi sa ating mahal na Pangulo kung kinakailangan talaga. Pero sabi ko nga, talagang napakaraming paraan po para masiguro na talagang matutupad ang lahat ng pangarap ng bawat mamamayang Pilipino at pangarap na ating mahal na Pangulo po. Secretary Jun Tamayo, sir, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you very much. Good afternoon. Yusek Marge, Lakay Deo, maraming salamat at sa muli, isang napakagandang araw sa ating lahat. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Ayan, si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., soon to be Agriculture Secretary. Siya na nga ba? Mukhang siya na nga. Ako yung pinawisan doon, Lakay. Parang ako yung pinawisan sa kanya. Kami kapag on the spot. Pero siya, matatinggahan ko ba yan? Pagka sinabi ng presidente, ha? Sabi niya, how can you say no to the president? Anyway, Yusek, maraming salamat po sa ating mga kabayan sa pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Alam po ni Secretary Ben-Hur Abalos Jr., maraming salamat sa inyong pagtangkilik. At next time po, hindi na tayo LDR, Lakay Deo, I promise you. Muli, ako po si DILG Undersecretary Margarita Marge Gutierrez, signing off from somewhere. Ako naman po si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Ben-Hur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.